Hallelujah, 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 Hallelujah. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa. At pagdating sa Genesaret, ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus saan man nila mabalitaang naroon siya. At saan man siya dumating maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simulan po natin ang araw na ito sa pamamagitan ng pagbe-bless sa bawat isa. Pwede ba nating sabihin dun sa mga malapit sa atin, God bless you. Mga katabi natin, God bless you. Let us open the day blessing one another. Ayan, ano? Sa Ebanghelyo, makikita po natin kung gaano karami ang mga may sakit sa mundo. Si Jesus, pagkadaong pa lang nung kanyang bangka sa Genesaret, ay nakilala agad siya ng mga tao. At ang nabanggit sa Ebanghelyo, ang unang pumasok sa kanilang isip ay kagalingan na maibibigay o maipagkakaloob ni Jesus. Kaya agad-agad dinala sa kanya yung mga may sakit. Sabi dun sa Ebanghelyo, saan man siya pumunta? Sa lungsod o sa bayan, sa kabukiran, saan man siya pumunta, dinadala sa kanya yung mga may sakit. Kailangan pa nilang magmabilis dahil nga dinudumog sila ng mga tao, kailangan nilang magmadali para mas marami silang marating na lugar. At hindi sila, mabalam sa isang lugar dahil sa dumog ng mga tao. Nais ng Panginoon na mas marami ding gumaling. Maraming may sakit, maraming may karamdaman sa mundong ito. Ngunit ang tanong po, tayo po ba ang pinagmumulan ng sakit ng mga tao sa paligid natin?
Opo, maraming ang may sakit. Sabihin na nating hindi lamang sakit sa kapangangatawan o kalusugan, sabihin na po natin, marami sa atin ang sakit nandito sa puso, nasa kalooban. Sabihin na natin, maraming malalakas, tila malalakas sa paligid. Naglalakad, masigla, pero yung kalooban nila nagdudugo. Yung kalooban nila lulugo-lugo. Maraming dinadalang sugat. Ano po? Ang magandang tanong po dyan, tayo ba ang nagiging sanhi ng sugat ng ating kapwa? Dahil kung titingnan natin ang Panginoon, ang mga lumapit sa Kanya ay mga nagkaroon ng sugat o karamdaman sa ibang pinagmulan o kadahilanan. Hindi siya ika nga ang dahilan. Kaya unang tanong po siguro, ayan, yung mga tao, ilan sa mga taong kakilala natin ang nasugatan natin? Ilan sa mga lumapit sa atin, lumayo o umalis na may sugat na? Marahil dahil sa talas ng ating dila, nasaktan natin, medyo masyado sigurong naging careless tayo sa mga binitawan nating salita. Kaya, hindi man natin gusto, hindi man natin intensyon, dahil sa kapabayaan natin, sa mga salitang binibitawan natin, nasaktan natin yung tao. Nagkasugat, ika nga po. Ang tanong ang una, tayo ba ang sanhi ng karamdaman, panghihina, o sugat ng ating kapwa? Pero alam po ninyo, hindi lang yun ang tanong, dahil pwede po nating sabihin, ay, hindi ako yan, Father. Ako'y maingat sa pagsasalita. Ako ay maayos makitungo sa iba. Hindi po ako yan. Pero meron tayong pangalawang tanong. Hindi nga tayo ang pinagmumula ng sakit, sugat o karamdaman ng iba, pero ang tanong, tayo ba nagbibigay lunas doon sa may karamdaman? Tayo ba nagpapagaling ng mga sakit ng iba? Ibig ko pong sabihin, hindi sapat na mag-ingat tayo na may masugatan tayo. Hindi sapat yon. Dahil ang inaasahan sa atin ng Diyos, kagayong na ating narinig sa Ebanghelyo, sana tayo rin po ay maging daan para sa paghilom ng sugat ng iba. Na sa pamamagitan natin makasumpong ng kagalingan ang ating kapwa. Hindi lamang sa karamdaman, sa panlabas o kalusugan, kung hindi yung tinatawag nating sugat sa kalooban. Hindi lamang sa kalusugan, kung hindi sugat sa kalooban. Nanawa, tayo ay maging daan. Siguro dahil sa ating pakikinig, yung isang tao na parang nababagabag, biglang nahuminahon dahil may nakausap. Siguro dahil binigyan mo ng papuri o compliment, binigyan mo ng affirmation yung isang tao. Kaya mula sa kanyang tila pakiramdam na wala siyang halaga at inutil, dahil sa affirmation mo, dahil sa compliments mo, biglang bumalik yung magandang pagtingin ng taong ito sa kanyang sarili at naramdaman niya uli na may halaga siya
sa mundo. Dalawang tanong. Tayo ba ang nagiging sanhi ng sakit ng iba? Kung hindi man, nakasusumpong ba ng lunas mula sa atin ang iba na may karamdaman, may dinadama, may dinadaing, nakaroon ba sila ng lunas doon sa mga sugat, hindi lamang sa kalusugan, kundi sugat sa kalooban? Amen.